Sa totoo lang po, araw-araw po akong umiiyak. Kasi po, hindi ko po alam kung saan kukunin po yung panggastos. Kung nagkaroon mo po ng kasalanan yung asawa ko sa inyo, sana po tama na po yung isang beses po na pagtatangka sa buhay niya. Kasi po, sising-sisi man po siya. Kahit po hindi niya po alam kung ano po yung kanyang kasalanan. Tama na po sana yun. Naawa nga po ako sa mister ko kasi ayaw niya na pong umuwi ng Masbate, tapos hindi po siya nakakatulog. Sabi ko nga sana po matulungan kami na kahit ma-stress debriefing po siya kasi nararamdaman ko po sa kanya na yung trauma niya po talaga parang kunting kibot po. Nanginginig po agad siya at naawa din po siya sa mga anak namin kasi baka po bumalik or balikan po at saka madamay po kami. Basta po yung lahat ng nasa ospital na available po, lahat yun sasagutin natin, nanay. Nung makilala ko po si Ma'am LV, parang nakahanap po ako ng nanay sa kanya. Congressman ko at saka yung mga tao po sa Ako Bicol. Nagpapasalamat po ako, nararamdaman ko po hindi po ako nag-iisa sa laban. Hinihiling ko po ang isama niyo po kami sa inyong mga panalangin. Maraming salamat. Mga kaibigan, umpisahan natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang tricycle driver sa Kamaligan, Masbate ang pinagbabaril noong 9 ng Nobyembre habang siya ay nasa kalagitnaan ng pamamasada. Ayon sa kanyang asawa, 3:00 ng hapon nang mangyari ang insidente. 4 na beses daw na binaril ang kanyang mister at tinamaan ito sa liig at likod. Agad namang daw na isugod sa pagamutan ng kanyang mister at ngayon ay kritikal ang kalagayan. Wala pa ring lead ngayon ang mga otoridad sa pamamaril sa kanyang mister. Humingi siya ng tulong sa ating programa para maoperahan sa lalong madaling panahon ang kanyang mister. Kasama po natin ngayon sa ating studio ang asawa ng biktima na si Mrs. Mary Grace Licop na bumiyahe pa mula Masbate upang makahingi ng tulong. Magandang hapon po, Mrs. Licop. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood. Magandang hapon din po sa programa ng Ako Bicol. Opo. Kumusta na po ngayon ang kalagayan ng inyong mister? Sa ngayon po, hindi ko po masabi kung okay na po siya kasi maya't maya po sumasakit po yung mga sugat niya, tapos po yung parte sa may likod, siguro po yung sa may buto niya na may damage po, tinamaan po ng bala. Okay. May suspect sa ho ba kayo or maaring kilala nyo ba yung mga suspect na gumawa ng ganito sa inyong asawa? Sa ngayon po, blanco pa po kami kasi ayon nga po sa mister ko kasi wala naman po ako doon nung nangyari ang krimen. Hindi niya po nakilala, hindi niya po namukhaan po yung suspect na gumawa ng ganun po sa kanya kasi nabigla po siya sa pangyayari. So nakakapagsalita si Mr. Opo, nakakapagsalita naman May naging kaaway po ba ang asawa ninyo dahil medyo ganun na lang yung galit sa kanya? Akalain mo 4 na beses siya pinutukan. Sa pagkakaalam ko po, mabait naman po yung asawa ko. Wala naman po siyang naging kaaway. At saka kami talaga dalawa, blankong-blanko kami po sa mga nangyari. Okay. So kung hindi po nakita ng mister mo yung bumira sa kanya, maliban ba, meron bang iba na maaring nakakita ng pangyayari? Nung araw po, nung hapon po yun, November 9, mga 3 to 3:30 po ng hapon, sabi niya po, nung binaba niya po yung kanyang pasahero, meron naman daw po mangilang-ilang tao doon, pero po nung nangyari na po yung aksidente, pumasok po sa kanilang mga bahay. Siguro So po, walang tao? Walang tao. Siguro po natakot po sa nangyari kasi po may baril na syempre na involved. Nung maisugod sa ospital yung mister mo, agad mo ba siyang nakausap? Hindi po. Actually po, nangyari po yung krimen between 3 to 3:30 na nasa trabaho po ako. Na-receive ko po yung mga tawag ng nurses doon po sa ospital ng Masbate around 4:45 na po, magfa 5 p.m. na po. So, ganun-ganun na lang po talaga yung kabakot tsaka yung awa ko na nung malaman ko po yung insidente na nangyari. Ate Mary Grace, nababanggit niyo po na nung mga oras po na yon, nasa trabaho ka po. Doon mo po nalaman na
nabaril po itong iyong asawa. Opo, malayo po kasi yung trabaho ko sa pinangyarihan po ng krimen. Opo. Nung nalaman niyo po ate na ganun po yung nangyari sa inyong asawa, ano po yung naisip niyo at ano po yung naramdaman po ninyo? Siyempre po, nung una po, hindi mo na rumehistro sa aking isipan po yung nangyari kasi po, sunod-sunod na nga po yung chat na na-receive ko tawag. Kasi po, that time, nagpapahinga po ako kasi medyo pagod po ako ng araw na iyon. Tapos po, nagda-drive pa po ako pauwi. So, kinalma ko po muna yung sarili ko. Tapos po, bali yung mga katrabaho ko, pinigilan po talaga ako na umuwi kasi mag-drive pa uwi. Kasi 1 hour pa po yung pagdadrive ko pa uwi, pinigilan ako nila. Sabi nila, wag na muna daw ako umuwi. Kalmahin daw po muna yung sitwasyon kasi po, parang hindi ko talaga matanggap na ganun po yung nangyari sa asawa ko. That time po, namamasada siya kasi po, due date po namin ng kuryente. So, hinahabol niya po na makabayad po siya sa kuryente that time. Opo. Opo. So, ate, nababanggit nyo na kayo po ay wala po kayong kaaway, even si Mister. Sa investigasyon po ng pulisya, meron na po ba silang lead or person of interest? Hindi pa po namin masyado nakakausap po yung mga pulis kasi nga po inagapan ko po muna yung buhay ng asawa ko. Actually po, labas po namin ng hospital po ng Masbate, nagdesisyon po agad ako na dalhin dito sa Legazpi po yung asawa ko para po mas ma-check po, agarang ma-check po ng mga doktor. Opo. Ate, kahit wala pa po kayo na persons of interest or yung suspect, Apo. nakapagsampa na po ba kayo ng kaso? Hindi po malinaw sa akin po kung ano po yung aksyon ng mga pulis, pero ang alam ko po may blatter report na po. Actually, may dala po akong blatter report Opo. sa nangyari po. Ate, kasi iba po yung insidente na pinagtangkaan po ang buhay ng inyong asawa. Before that po ate, meron po ba kayong natatanggap ng mga death threat or may nalalaman na po ba yung asawa nyo na meron po sa kanyang nagtatangka ng kanyang buhay? Wala po talaga as in kasi nga po yung asawa ko simpleng tricycle driver lang po. Umiinom siya, minsan medyo makulit, pero hanggang dun lang po. Kasi po sa Masbate, bali po may 1 day po sila na coding, yung hindi makapag-drive. So yung mga araw po na yun na 1 day, nagiinom po yung mister ko. Pero bilang asawa po, wala po akong alam, hindi din siya nagsasabi sa akin. Tapos po, base sa investigasyon ng mga pulis, tinanong siya kung may mga nakaaway siya. Wala talaga po siyang matandaan. Opo. At maisabi Sa po. pangyayaring ito ate, nagkaroon po ba kayo ng trauma? Opo, actually po, naawa nga po ako sa mister ko kasi ayaw niya na pong umuwi ng Masbate, tapos hindi po siya nakakatulog. Sabi ko nga sana po matulungan kami na kahit ma-stress debriefing po siya kasi nararamdaman ko po sa kanya na yung trauma niya po talaga parang kunting kibot po. Nanginginig po agad siya tapos kasi po hindi niya po alam kung safe pa po ba buhay niya kung bumalik po siya ng Masbate dahil sa nangyari po na ito. Tapos po, naawa din po siya sa mga anak namin kasi nga baka po bumalik or balikan po at saka madamay po kami. Ilan po yung anak niyo ate? 2 po, isang grade 8 tsaka isang grade 5 po. Opo. So nababanggit niyo na parang ayaw niya nang bumalik ng Masbate. So ngayon nagpapagaling pa sa ospital, patuloy pa pong ginagamot. Ano po yung plano niyo sa kanya? Sa ngayon po, wala pa po akong plano. Parang ako din po bilang asawa, blanco pa rin po. Kasi ang iniisip ko po ngayon is madugtungan po muna yung buhay niya. Saka na lang po siguro yung mga susunod naming plano, ma'am. Maitanong ko lang ate, ano po yung trabaho niyo po? Ako po ay isang public school teacher po sa bayan po ng Uson, Municipality of Uson po. So ngayon po naka-leave ko po, indefinite leave. Opo, nakalib po ako kasi wala naman pong ibang mag-aasikaso sa kanya. Tsaka gusto ko po na ako po talaga yung personal po na mag-asikaso po sa kanya. Opo. Naandito ka po ate sa aming programa. Ano po yung inyo pong pangangailangan? Nandito po ako ngayon kasi po humingi po ako ng tulong sa programa ng Ako Bicol kasi po kahit isa po akong teacher, walang-wala po ako ngayon, lubog po ako sa utang kasi po madami din po akong bayarin. Tapos po yung na-loan ko po, may mga pinagamitan din po ako. Tsaka itong pangyayari po na ito is
unexpected po. Parang wala po talaga kami sa budget. Kaya yung nasa Masbate pa lang po na-admit po yung mister ko, medyo gulong-gulo na po talagang isip ko kasi po hindi ko alam kung saan ko po kukunin yung mga gagastusin po sakaling maoperahan po yung asawa ko. Maitanong ko lang, Mrs. Licop, sino ngayon ang nagbabantay doon sa dalawa niyong anak? Pinatingnan-tingnan ko po sa mga magulang ko po kasi nasa kabilang bahay lang po. So gaano po kahirap sa pakiramdam niyo na meron kayong dalawang anak na iwan sa Masbate, kayo na andito? Opo, mahirap po kasi hindi po sila sanay na malayo po kami ng mga magulang. Kaya lang po walang choice. Hindi ko din po sila pwedeng isama kasi po bawal naman po yung bata sa ospital. So nagtitiis po, in-explain ko po sa kanila na pag okay na ang lahat, uwi din kami. Kanina nabanggit mo na nangangamba yung mister mo Opo. sa buhay niya na baka pag-uwi niya hindi siya safe. Opo. Kayo po, ano yung pakiramdam niyo? Ganon din po. Actually nga po, simula nung nangyari yun, hindi po kami makatulog. Tapos po, yung parang maraming naglalaro sa isipan namin kasi nga hindi namin, buti sana po kung nadakip yung bumaril, nalaman po namin ang motibo. Kaso nga po, wala talaga blanco, walang lead po sa... Alam ba ng mga anak mo na nabaril yung tatay nila? Opo, alam Anong po. sabi po ng mga anak mo? Pati po yung mga anak ko, sir, grabe po ang trauma nila. Mga lalaki po yung mga anak ko. Yung panganay ko po, galit na galit siya sa nangyari sa ama niya kasi yung tatay kasi nila, yun yung kasama nila araw-araw kasi po malayo nga po ako sa kanila. Umaalis po ako ng 6 a.m. Uuwi po ako medyo madilim na gabi na 6:30 na din po. So, sila po ang magkasama buong araw po. Kahit lunch. So, yung anak ko na lalaki na panganay, galit na galit po talaga siya sa nangyari. Kaya lang sabi ko, mag-pray na lang kasi hindi naman namin alam kung sino po yung sisisihin sa nangyari. Ano po yung nilalaman ng panalangin ng pamilya niyo? Sana po, yung gumawa po nito sa mister ko, sana po pasukin ng Panginoon yung isip at puso niya na sana po tama na po yung unang beses na pinagtangkaan niya po ang buhay ng asawa ko kasi po marami pong ang mga anak ko kawawa naman po. At saka kung may kasalanan naman pong nagawang asawa ko, sana po mapatawad po nila. Ate Marie Grace, gaano ngayon na kayo kahirap sa pinansyal, lalo na ngayon na nakatalaan na operahan ang inyong asawa po? Sa totoo lang po, araw-araw po akong umiiyak kasi po hindi ko po alam kung saan kukunin po yung panggastos. Buti na lang po may mga tao na nag-aabot ng paunti-unting tulong po kaya na itatawid po namin yung araw-araw na kailangang bilhin po. Ate, ito na lang po ate. Kung sakali po na nanunood ang taong may kagagawan po nito sa inyong mister, ano po yung sasabihin mo sa kanya? Ano po yung gusto mong ipaabot sa kanya? Dahil hindi ko naman po alam kung ano talaga yung totoong nangyari. Kung nagkaroon mo po ng kasalanan yung asawa ko sa inyo. Sana po, tama na po yung isang beses po na pagtatangka sa buhay niya kasi po sising-sisi man po siya. Kahit po hindi niya po alam kung ano po yung kanyang kasalanan. Tama na po sana yun. Okay. Mrs. Licop, anong klaseng asawa itong mister mo para sa'yo at gaano mo siya kamahal? Actually po, yung asawa ko, yun na nga po sinabi ko na pag nakainom po siya, medyo makulit din. May mga times po na nagagalit din ako bilang asawa. Minsan po nakakapagsalita ako ng di maganda sa kanya kasi po kapag pagod ka galing sa trabaho tas naabutan mo po yung sitwasyon na lasing, siguro po iba yung mararamdaman mo. Pero kapag nandito na po sa mga ganitong sitwasyon na critical, maawa ka po lalo po sa kanya ngayon, hindi po siya makatulog. Kumusta po siya bilang tatay ng mga anak mo? Wala po akong masabi, sir, kasi yung asawa ko, kahit simpleng tricycle driver lang po, maasikaso po siya sa amin, na itatawid niya po yung pang-araw-araw namin na pagkain. Tsaka po yung pagiging, yung ano nga po, sir, kasi napupunan niya po yung
yung mga dapat na ako ang gumagawa bilang nanay kasi po nasa trabaho ako. Bali po, pag may meeting, siya po yung nag-a-attend kasi sila po ang magkasama araw-araw po ng mga bata. Ito, nanay, kasi syempre si Mister ay isang tricycle driver. Marami siyang kaibigan or kasama, mga katoda. Opo. Ano po yung reaction nila nung malaman nila yung nangyari po sa inyong mister? Nung malaman po nung sinend nga po yung picture, siguro yung mga nakakita sinend doon sa group chat po ng TODA, awang-awa po sila kasi sabi nga nila, buti na lang daw malakas po yung ng asawa ko kasi po after po siya na mabaril, nakatakbo pa po siya kasi nung makita niya po yung suspect na parang babalikan po siya. So yung mga katoda, sabi nga nila yung mister ko daw, kapag nakaparada po sila, nag-i-snack, parang wala lang po siyang imik. Okay. Parang ganun po. Okay. So, partner at Mrs. Likop, nandito ngayon, personal tayong binisita ng Ako Bicol Party List Coordinator na si Ma'am LB Cedinho para malaman natin kung paano po kayo matulungan. Ano po? Opo. Ma'am LB, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman po. Naiiyak na lang kay nanay. Actually po si Nanay Marites kasi tinawag sa akin ni Sir Mark Cervantes, yung coordinator natin sa Masbate na nga daw, for check-up. Hindi ko naman alam na ganun yung sitwasyon. So, nung nasa 10 to 1 na sila, inano ko din yung nurse na duty, pati yung doktor, pinatawagan namin si Dr. Chan para matingnan nga si patient. Kailangan nila ng stainless. Again, ganun pa rin ang problema kasi siyempre yung likod ang kailangan, di ba? Na-explain naman po. Bakit napapaiyak kayo, Ma'am LB? Siyempre, nanay din tayo, di ba, Sir Jos? Yung asawa ko naman, tricycle driver din dati. Di ba, pag nalalasing, makulit din. So nakarelate ka. Oo, di ba? So, ano po ang maaari nating maitulong dito kay Nakausap dito kay na din Mr. po yung Likop? social worker. Nakiusap na nga ako sa social worker na kung pwede, i-consider yung situation ni Nanay Marites. Kaya lang, may assessment silang ginagawa. May patient share kasi ito yung pinaproblema ni nanay. Meron silang patient share na kailangan nilang i-provide, pero discount na nga din kahapon, sa pag-iusap din natin, na-discount din po ng 10,000 again. Dapat nanay, magkano nga yun? 42. 42,000 po. Di nakiusap kami, naging 32, pero hindi talaga kasi yun pwedeng i-guarantee letter. So yung sa stainless po, sasagutin ng yung 186 bale, sasagutin Sagot na na po na. yun ng Ako Bicol pa, tumulong din po yung government ng Masbate. Governor So, ng sagot na Masbate. ng Ako Bicol yung stainless. Opo, pati po yung hospital bill nila, sasagutin namin. Maliban lang po talaga, Sir Diyos, doon sa pinaproblema ni nanay na patient share. Na 32. Oo, hindi rin sila pwede lumapit sa DSWD, gawa na sa Masbate, nakalapit na sila. Di ba yung may ruling na 3 months bago sila uli makalapit. So, anong magandang gawin dito, Ma'am LB? So, hindi ko po alam kung pwedeng kausapin ng mga congressman natin yung hospital na kung ano pwede. Basta ganito na lang, Ma'am LB, ang pinapangako ngayon at syertong gagawin ng Ako Bicol Party List ay isi-shoulder itong pagpapa-stainless at Yes, lahat ng mga laboratory Medical bills. Sa expenses. hospital pa. Basta po yung lahat ng nasa hospital na available po, lahat yun sasagutin natin, nanay. Wala pong problema yun, pangutos ni Boss Saldi and then ni Congressman Jill Bungalon. Gawin ang lahat para matulungan kayo. Ayun, nanay, yung tungkol po sa patient share, hahanapan natin ng para. Pero hindi Yun. ko po siguro. Ayan. Ako na. Basta, ang partner, naniniwala ako. 186 partner yung halaga At saka, ng stainless. naniniwala ako, partner, na pag ipinarating yan ni Ma'am LB doon sa dapat paratingan at sa kalagayan ngayon, alam ko na masusolusyonan yan, Ma'am LB. Ayan. Ma'am LB, 186,000 sagot ng Ako Hindi po, Bicol. hindi po. Yung 40 and 32 kasi, 32 ba, nanay? Opo. 32, kailangan nilang sagot. Oo. Okay. Basta Ma'am LB, ito maliwanag maliwanag, 186,000 para sa stainless ay sagot ng Ako Bicol at lahat ng laboratory expenses. Tama? Hindi Opo. po, Ma'am Remy. Yung pong 180 minus 32. Maililess okay. po yung Ay, ililess yung 32, 32. so more or less 156,000. Yes. Okay. 166. Okay. So, eto po, Ate LB, ano po yung gusto nyong sabihin? Nanay Grace, kay Ate LB, sa Ako Bicol, kay Congressman Saldi, at sa ating programa po.
Actually po, nung nasa Masbate pa lang po kami, kasi tinulungan na po kami ni Sir Mark J., yung provincial coordinator po ng Ako Bicol. Grabe na po talaga yung iyak ko sa kanya doon sa office. Tapos binigyan niya po kami ng contact papunta po dito kay Ma'am Elvin. Sabi niya pagdating ng BRT, wala kang po problemahin. So nung makilala ko po si Ma'am Elvin, parang nakahanap po ako ng nanay sa kanya. Hindi po siya mahirap kausapin. Nakaalalay po siya kasi hindi ko naman po alam yung sunod-sunod na gagawin doon sa BRTTH. So inalalayan niya po ako kaya nung Wednesday lang po kami pumunta dito. Kasi po yung Monday, Tuesday po, nilakad ko po yung mga papel. So hindi po ako nahirapan dahil po sa tulong ni Ma'am LV. Tsaka kinausap ko nga po siya na sana po matulungan kami doon sa patient share kasi po sa totoo lang wala po talaga akong makuhaan po ng kailangan po i-down doon sa hospital para po masked yung asawa ko po sa operation. Opo. Ganyan po talaga, Ma'am Grace, yung mga ibinibigay po, lahat po ng instruction ni Congressman Sally, ni Congressman Jill ng Ako Bicol, ay talagang sumusunod po itong si Ate LB. At talagang may pusong matulungin si Ate LB. Lalong napapaya si Ma'am LB. Mas lalong napapaya. Kay Congressman Saldi po ng Ako Bicol at kay Congressman Jill na patuloy po ang pagtulong sa mga kababayan natin, kasama po kayo, nanay. Ano po yung mensahe niyo sa kanila? Congressman ko at saka yung mga tao po sa Ako Bicol, nagpapasalamat po ako, nararamdaman ko po hindi po ako nag-iisa sa laban. Sana po marami pa po kayong matulungan kasi po sabi ko nga po kay Sir Mark J., babalik po ako ng pabor po sa Ako Bicol pag nakalagpas na po kami sa sitwasyon na ito. Maraming salamat. Siyempre, partner, bukod dyan sa tulong na natanggap ni nanay para sa kanyang asawa, ito partner At na saka, pagpapastainless at lahat ng laboratory At expenses. siguro partner, Ma'am LB, bahala ka na. Lubus-lubusin mo na yung pagtulong, Ma'am LB. Yung lahat ng mga mensahe na dapat mong iparating mo na. At nang sa ganun ay matulungan ito si Mrs. Licop at yung kanyang asawa. Apo, siyempre, madam, at hindi po kayo nakapagtrabaho ngayon, hindi po nakapaggayod si Mister. Tanggapin niyo po itong munting regalo, munting O para may food pack. pangkonsumo. Ayan, para po sa inyong pangkonsumo sa pang-araw-araw. Apo. At ang kahilingan din po namin, nanay, ay patuloy na kagalingan po ni Mister. Maraming salamat po. Hinihiling ko po ang isama niyo po kami sa inyong mga panalangin. Para po sa sitwasyon na malagpasan po namin ito lahat kasi hindi ko po kaya kung may mas grabe pang mangyari. Isasama din po namin kayo, nanay, sa aming pong At panalangin. sana po ay malagpasan nyo yung ganitong kalagayan at sitwasyon po ninyo. Yan din po ang hangarin ng Ako Bicol na matulungan po kayo. Opo, maraming salamat po. Ito ang tabang! Ora mismo! Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan.